pong banal na salita. Sige po mga kapatid, tayo po magsipaganda na para po sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga nga po ito. Bago pong lahat, welcome po namin muli at nagpapasalamat talaga kami at nakasama po natin sa ating po pananambahan sa umaga po ito si Sister Cathy po. Okay po? So muli, tayo po magsipaganda. Sabihin mo, mandaan nga makinig ng salita ng Diyos. Sabihan niyo naman kapatid, minsan na tayo magkita-kita, ayaw magbatiin. Di ba? Mandaan na makinig, okay? So, mandaan tayo makinig sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sige po. So, bago po tayo dumako sa paksa po natin sa umaga nga po ito. Konting recap lang po tayo mga kapatid tungkol po sa paksa na tinalakay po natin nung nakaraang Sunday. Ano nga po ulit yung paksa na tinalakay po natin nung nakaraang Sunday? Kung inyo po naaalala. Okay, para po sa benepisyo po nung wala po nung nakaraan, ano po yung paksa natin? Yung ubasan. Okay. So, ubasan ni Noe. So, after nila na lumabas ng daong, ang naging hanap buhay po ngayon ni Noe ay isa pong magsasaka. Okay. So, farmer po siya. At ang specific po niyang itinanim on that particular occupation ay ubas. So, naggawa siya ng kanyang ubasan. Okay? Tulad po natin nalakay po natin, ano po yung sinisimbolo? Meron pong sinisimbolo po yung ubasan. Una, ano po sinisimbolo po ng ubasan kung atin po naaalala? Israel. Okay. So, una, Israel. So, isang sinisimbolo po ng ubasan, Israel. Okay? Kasi kung bakit sinisimbolo? Kasi sa Israel, may kita natin yung iba't ibang klase din ng ubas. Nanawa sa atin, mga Kristiyano, hindi makita yung gantong klase ng mga ubas. Yung ubas na bansot, tapos yung ubas na maasim o mapait. Saka yung ubas gubat. Pag sinabi natin ubas gubat, ligaw na ubas po yun. So hindi talaga galing yon sa tunay na binhin na pinanggalingan po nun. Okay po? So sana walang makita po sa atin nun na ubas gubat o ubas na mapait o ubas na bansot. Pag sinabi kasi bansot, hindi lumalago sa iglesia. Kasi dapat, kapag ubas ka, lalo na kapag ang sinisimbolo ng ubas ay si Kristo ang puno ng ubas, yung Diyos Ama ang farmer, at tayo yung kanyang mga sanga ni Kristo. Kaya kapag ikaw, sanga ka ni Kristo, nasa loob ka ng bahay ng Diyos, bilang sanga ng ubas, dapat nagbubunga ka. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi kapag hindi nagbubunga, napakasaklap ng sasapitin ng mga sangang hindi nagbubunga sa harapan ng Panginoon Diyos. Puputulin, patutuyuin, at igagatong. Na sinisimbolo po doon, tatapon sa impyerno. Yun ang mahirap po doon. So hindi pwede tayong basta Christian lang, kundi dapat Christian na nagbubunga. Amen po ba yun? Nagbubunga tayo sa mabuting gawa, nagbubunga tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, yun yung paksa natin nung nakaraang Sunday. Ngayon, puntahan po natin ngayon yung paksa po natin sa umaga nga po doon. Di ba nagtanim po si Noe ng ubas, gumawa siya ng kanyang ubasan. Ano kaya yung magiging bunga ng kanyang ubasan? Siyempre, ubas. Kaya nga ubasan na yun, no? Ubas. Alam naman magkaroon ng gato sa ubasan. Di ba? So, ubas. Familiar po ba kayo kung ano yung particular na produkto na nagagawa ng ubas? Alak. So, yun tatalakayin po natin sa umaga nga po ito. Ang alak. Okay? Kasi kung pupuntahan po natin, nung matapos pong magtanim o gumawa ng ubasan si Noe, ito na po yung mga sumunod na senaryo. Basahin nga po natin yung Genesis 9:21. Di po, Genesis 9:21, makikiuso na rin ako sa mga ministrong walang tagabasa. Okay? O, sabi po dito, Genesis 9:21. O, sira yung mouse. At uminom ng alak at nalango at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Okay? So, sabi po doon, matapos po magtanim o magkaroon ng ubasan si Noe, ano po yung sumunod na senaryo? Sabi po doon, at uminom ng alak at nalango. Okay? O nalasing. Okay? So, yun po yung sumunod na senaryo. Kumbaga, yung naging produkto po ng kanyang ubasan ay alak. Okay? Ngayon, tatanong po natin ngayon.
Kasi ang nangyari po ngayon, siyempre, ayon sa ating pagkakaalam, mga kapatid, masama ang alak. Tama po ba yung mga kapatid? Amen po ba yung mga kapatid? Diba? Pero tatanong natin, bakit ganun? Sinuwi kasi sa harapan ng Panginoon Diyos kung bakit siya naligtas sa bahang gunaw. Isang taong matuwid, sakdal sa harapan ng sa mata ng ating Panginoon Diyos. Pero bakit ganito ang nangyari kay Noe? Uminom ng alak, nalango, nalasing. Okay? Ngayon magiging tanong natin, masama ba talaga ang alak para sa Panginoon Diyos? Kasi ito si Noe, lingkod niya pero tingin naman, uminom ng alak, nalasing pa. Kaya magiging malaking question mark yun para sa atin mga Christian. Kasi pwede natin sabihin, ba't yung nagbabawal na uminom ng alak? Si Noe nga uminom ng alak at nalasing. Diba? So magiging tanong natin sa harapan ng Panginoon Diyos, Panginoon, masama ba talagang uminom ng alak? Sa atin, ang sagot lang natin parang masama talaga no? So puntahan natin yung banal na kasulatan. Masama ba talagang uminom ng alak? Basahin natin ang isang patunay na para malaman natin kung ano yung sagot ng Biblia. Masama ba talagang uminom ng alak? Hukom 9:13. Hukom 9:13. Punta natin yung sagot ng Biblia kung masama ba talagang uminom ng alak. Okay, sabi po dito sa Hukom 9:13, at sinabi ng puno ng ubas sa kanila, aking bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa Diyos at sa tao? Malinaw ang salin po, no? Sabi po dito, akin bang iiwan? Sabi ng puno ng ubas to, akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa Diyos at sa tao? Mukhang pwede na tayong uminom ng alak, mga kapatid. Nagpapasaya Hindi lang sa tao. Kasi talagang sa tao, kapag umiinom sila ng alak, talagang nagpapasaya sa kanila yon. Sabi pa dito, nagpapasaya. Unang-una dito, sa Diyos. Pure grace. Kaso, pagka pinuntahan kasi natin itong salin ng Biblia na ito, mamaya pupunta natin kasi yung iba't ibang uri ng alak sa Biblia. Pero pag pinuntahan natin kasi ito, yung alak to na fermented Yung yayin po yung salin po nito. Yung salitang alak po dito, sa salitang Hebreo po, ay yayin. Na ibig sabihin po noon ay fermented. Pag sinabi po kasing fermented po sa panahon po nila, yung alak ay tumagal na po ng mahigit sa 3 araw. Siyempre, medyo nakakalasing na talaga yon. May, may malakas na tama na yon. Oo, tatamaan ka na talaga doon. Okay, so mamaya pupuntahan natin yon. Pero sabi dito, masama bang uminom ng alak? Nagpapasaya ito sa Diyos Okay? So, yun yung isa. Suportahan natin na talagang yung alak na po yan nagpapasaya sa Panginoon Diyos. Kasi kung pupuntahan natin yung history ng mga Israel, inihahandog din po nila yung alak sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Basahin nga po natin yung Bilang 15, ang talata po ay 7. Bilang 15, ang talata po ay 7. Ito po yung salin po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, at bilang pinakainuming handog ay ihahandog ang 3 bahagi ng isang hin. Yung hin po, ano po yun? Liquid measure. Hin, nasa na? Ng alak na pinakamasarap sa amoy. Pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Ibig sabihin, isa yung alak sa pinakamasarap na amoy sa harapan ng ating Panginoon. Di ba tinalaki pa rin, ano ba yung mga handog na pinakamasarap na amoy sa harapan ng Panginoon Diyos? Tulad ng tinalaki natin kagabi lang. Di ba? Yung kamangyan, yung insenso. Di ba? Na sinisimbolo po noon ay yung prayer natin. Pinakamasarap na amoy sa harapan ng Panginoon Diyos. Yung taba. Di ba? Pinakamasarap na amoy din sa harapan ng Panginoon Diyos ayon sa pag-aaral natin nung kila Cain at Abel. Di ba? At isa rin doon, sa pinakamasarap na amoy sa harapan ng Panginoon Diyos, alak. Suportahan pa natin na talagang lumalabas na hindi masama ang alak. Basahin natin yung Awit 104, verse 15.
104 verse 15, sabi po dito, at ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao at ng langis upang pasilangin ang kanyang muka at ng tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao. Isa pa po sa benepisyo kung bakit nasasabi po ng banal na kasulatan na hindi masama ang alak, kasi po nakakatulong po ito sa ating pong kalusugan. Kahit punta natin scientifically, di ba, parang ang nire-require ng mga doctors na mag-take tayo ng red wine. Eh, yung red wine may alcohol content din yun, di ba? Eh, sabi natin, bawal ang alak. Pero, sabi ng banal na kasulatan na talaga sinusuportahan din ng mga doktor na yung alak ay mahalaga sa katawan ng tao. Dahil nakapagpapasigla ito, sabi ng siyensya, nagpapaganda ng blood circulation, tapos nagpapalakas din ng puso ng tao. Okay? Ano, convince ba yung mga kapatid na uminom ng alak? Kasi pa, puntahan pa natin. Isa pang patunay na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi masama ang alak. Eh, basahin pa po natin yung Ecclesiastes. Gis, ang talata po ay 19. Gis 19 ng Ecclesiastes. Sabi po dito, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa. At ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Yung alak daw po ay nagpapasaya sa buhay. Totoo naman tama po ba yung mga kapatid? Kaya nga maraming tao kapag may problema sila, kung gusto nilang maging masaya, inom. Tama. Ganun yung ginagawa po nila nagpapasaya sa buhay. So, ito nga. Tama lang na pwede nating gayahin si Noe na uminom din tayo ng alak at malasing sa alak. Okay? Isa pa nga, actually, kung pupuntahan po natin talaga yung banal na kasulatan, kahit yung Diyos mismo, siya din po mismo ang nagbibigay sa atin ng alak. Kahit po sa panahong Israel, yung Diyos po mismo ay nagbibigay po sa kanila ng alak. Isa sa mga pagpapala ng Diyos sa kanila, sa panahon po nila, alak. Patunayan natin. Basahin natin yung Genesis 27:28. Isa sa mga pagpapala na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa panahong Israel ay alak. Nasaan na yan? Genesis 27:28. Okay. Sabi po dito, at bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Dili niyo yung Diyos, siya mismo, isa sa mga pagpapala niya, ibibigay sa iyo, alak. E di, pwede na pala sa atin ng alak, mga kapatid. Kasi, pinatunayan na natin ito, biblical po ito Nasabi po ng Panginoon Diyos, kasi tanong natin sa kanya si Noe nalasing, uminom ng alak. Okay? Tinanong natin sa Diyos, masama ba talaga ang alak? Sinabi ng banal na kasulatan, ang Diyos nagpapasaya kanino? Sa Kanya o sa Diyos at sa tao. May health benefits din ang alak para sa katawan ng tao. Ang alak ay nagpapasaya ng ating mga buhay. Sabi din ng banal na kasulatan. At isa sa mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa tao, alak. Di, pwede tayong uminom ng alak, mga kapatid. No pa rin ang sagot natin? Depende sa alak. Bagay, sa panahon natin ngayon, napakaraming klase na ng alak. Kung i-research po natin sa internet, napakadami pong klase po talaga ng alak ngayon. Kasi po, kung pupuntahan naman po natin ng banal na kasulatan, sa banal na kasulatan po kasi, may 3 uri po ng alak. Ito yung pupuntahan po natin ngayon. Okay? Sa Biblia, may 3 uri po ng alak. Okay? Punta natin yung iba't ibang uri ng alak sa Biblia. Pero bago po natin puntahan yung iba't ibang uri ng alak, lagi niyo po tatandaan, mga kapatid, ang alak po sa Biblia, pag sinabi po kasing alak, ito po ay galing po sa purong katas ng ubas lamang. Okay? So, pure
grape juice. Okay? So lahat ng alak na mababasa nyo sa banal na kasulatan, lahat po yun, nanggaling po yun sa grapes. Hindi po yun nanggaling doon sa mga kung ano na yung mga pinapreserve o kinakatas ng mga tao ngayon. 'Di ba? Yung ano ba yung sa may Colt 45 ba 'yon? Yung parang hops. Yung artichoke ba 'yon? Tawag mo doon. Basta yung mukha siyang maliit na daon, hindi ko maintindihan. Tapos meron pa sila yung sa beer, yung hindi siya ubos, 'di ba? Yung sa beer. Ano ba yung tawag doon? Yung parang Islog. Di ba? Ang dami nilang kinakatas ngayon, tapos ginagawa nilang alak. Yung puno nga yung katas nga ng di ba, ng buko. Di ba? Lambanog. Tapos yung tubo. Di ba? Maraming klase ng alak po ngayon kung saan nila kinakatas. Pero sa banal na kasulatan, pag sinabi po nating alak, isa lang po ang pinagkatasan po nun, ubas. Okay, ngayon pupuntahan natin ngayon. Bago tayo pumunta doon sa napakahalagang mensahe po ng Panginoon Diyos sa umaga pa. Punan natin yung iba't ibang uri po ng alak. Actually talaga napakahirap pag pinag-aralan po natin. Ito alak pa lang. Pag pinag-aralan niyo po sa banal na kasulatan, talagang duduguin po ang ilong po ninyo. Kakahanap ng mga talata para po dun sa alak. Okay, sa aral na alak. Okay, sa Biblia may 3 klase po ng alak. Ito po, pare-parehas Hebrew ang kinuha ko po. So, una po ay yung Tirosh. Tirosh. T-I-Y-R-O-S-H. T-I-Y-R-O-S-H. Okay? Tirosh. Okay? Yung lahat po ng salitang pong Hebrew na babanggit ko, galing lang po ito sa salitang wine o alak. Okay? Ang ibig sabihin po ng Tirosh ay refers to the initial squeezing of juice from the grapes. Initial squeezing. Kumbaga yung kakapiga pa lang doon sa grapes. Unang piga sa grapes. Okay? Ayun po yung iniinom po natin sa tuwing po tayo ay gaganap ng hugasan ng paa o pakikipagkait sa katawan at dugo ni Kristo. Kasi yun naman talaga ininom po nila sa panahon na po yun. Yung initial squeezings of grape juice. Okay? So, yun po yung Tirosh. Ayun po yung isang uri. Pangalawa po, ay yung tinatawag po nating yayin. Y-A-Y-I-N. Y-A-Y-I-N. Yayin. Nang ibig sabihin naman po ay refers to a clearly alcoholic drink. Ito yung binabanggit ko po. At yun din yung alak na inom ni Noe. Yayin po kasi pinanggalingan po ng salitang alak po doon. Yayin. Pero, wag po tayo mapapaya-deceive doon sa meaning po ng yayin. Kasi ang sabi po dito sa isang salin lang po, refers to a clearly alcoholic drink. Kung pupuntahan po kasi natin yung salitang yayin, meron po kasi siyang 3 pang uri, yung yayin. Okay? So, under po ng yayin, meron pa po siyang 3 uri po ng wine po doon sa yayin. Una, yung yayin migat. M-I-G-A-T. Yayin migat. Pag sinabi po natin yung yayin migat, yung migat po kasi ay galing po sa salitang Hebrew. Yung migat po Hebrew na po siya, pero yung root word po niya ay gat. G-A-T-H. Gat. Na ibig sabihin po ay a wine press. Okay? A wine press. As in press. Yung pitaan mismo ng ubas. Okay? A wine press. Pag pinuntahan po natin yung meaning ng yayin migat, ang ibig sabihin naman po nun, unfermented stage. Kumbaga, pure grape juice lang po siya. Kakapisa pa lang. Parang kaparehas po siya nung Tirosh. Okay? Parehas po siya ng Tirosh. Unfermented stage. Kasi po sa panahon po nila, nasasabi pong nakakalasing na po yung grape juice kapag tumagal na po siya ng 3 araw. So kapag wala pang 3 araw yung grape juice, mula nung siya ay ipisa, ang tawag po sa kanya ay yayin migat. Okay? So yun po yung isang uri po ng yayin. Pangalawang uri ng yayin, yayin yashan.
Y-A-S-H-A-N. Yayin Yashan. Nang ibig sabihin naman po ito ay fermented wine. Ito naman po yung isang uri po ng yayin o ng wine na tumagal na po siya, nag-iksig na po siya ng 3 days. So nakakalasing na po ito. Meron na po siyang konting tama factor. Okay? So yun po yung pangalawa. So yung yayin migat, wala pa po yun. Hindi po nakakalasing po yun. Yung yayin yashan, yun po yung nakakalasing na. May konting tama po yun. Parang mga 2% o 5% alcohol na. Okay? Tapos yung isa naman po ay yung yayin meyushan. Yung meyushan po, M-E-Y-U-S-H-S-H-A-N. So, ulitin ko po. M-E-Y-U-S-H-S-H-A-N. Okay? Yayin meyushan. Nang ibig sabihin naman po nito, it was much older. So, ito na talaga yung yung parang kino-commercial lagi sa TV na aged 5 years, sinasa barrel, na pinapatagal ng taon para mas maging masarap yung alak daw. So, ito na po yun. Yung alak na po yun. Okay? Tapos, yung pinakahuli po, so, tapos na po tayo sa yayin. Yung pangatlo naman po sa uri ng wine sa Biblia ay yung Shekar. S-H-E-K-A-R. S-H-E-K-A-R. Ito na po yung tinatawag po nilang strong drink. Yun. Tama po talaga yun. Okay? Yung parang may lera siya sa lambanog, sa gin, sa mga ganon. Ganon talaga siya. Ganon siya kalakas. Yung tama po niya. Shekar. Strong drink. Okay? Kaya po tayo, wag po tayong mapapadeceive doon sa lahat ng salitang alak po sa banal na kasulatan kasi may kanya-kanya po siyang meaning. Bagamat, ganun pa man, nakakalasing man o hindi, sa panahon naman po ni Noe, kahit nalalasing po siya, wala naman po kasi pambatas pa ang ating Panginoon Diyos tungkol po sa alak. So, hindi siya nagkasala. Tandaan natin, sabi na ng banal na kasulatan, kung walang batas, walang pagsalangsang. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi sa banal na kasulatan, nagkaroon lang po ng batas sa panahon na ni Aaron. Okay? Kasi nag-aandog na sila eh. Kumbaga, nakita na ng Panginoon Diyos yung yung matinding epekto ng alak sa tao. Kasi sila Aaron, saserdote po sila eh. Diba? Ng ating Panginoon Diyos. Bilang saserdote, dapat hindi sila namamali ng pagtuturo. Amen po ba yung mga kapatid? Nakita ng Panginoon Diyos, ganoon na nagiging epekto. Yung simula kay Noe, kasi kay Noe nag-umpisa yung alak eh. Di ba? Hanggang patuloy, hanggang dumating sa Leviticus, nakita ng Panginoon Diyos yung nagiging epekto ng alak sa tao. Kaya ngayon, ipinagbawal ng Panginoon Diyos yung pag-inom ng alak. Okay? Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi lahat ng alak na mababasa natin sa banal na kasulatan ay alak na nakakalasing. Kasi wala pa pong termino sa panahon po nila na juice. Okay? So, malinaw po tayo doon mga kapatid. So, ang sinasabi po natin na iyahandog na alak na nagpapasaya sa Diyos, ito po yung termino na juice. Yung tirosh. Okay? Yung ginawa ni Kristo na alak, kasi di ba, sabi nga ano yun eh, actually yung pagpupuntaan naman po natin talaga, tubig lang naman talaga yun eh. Tubig na mayroong dasal. Kaya tinawag na alak. Pero juice pa rin siyang lalabas kapag binuntaan natin yung salitang alak. Kasi si Kristo gumawa ng alak eh. Diba? Gumawa si Kristo ng alak eh. Kaso, yun nga lang, tubig lang yun na mayroong dasal. Pero tinawag po ng Biblia na alak. Okay? Yung alak po doon, ang meaning po ng juice. Okay? So, nakakaintindihan po tayo sa alak, mga kapatid. Okay na tayo sa alak. Okay. So, ngayon puntahan ba natin? Ang samahan ba natin, firm ba doon sa batas natin na bawal tayong uminom ng alak? So, magiging tanong natin ngayon sa harapan ng Panginoon Diyos, kailan ang alak ay nakasasama sa tao? Kasi, may pagkakataon na sinabi ng Diyos na hindi nakakasama ang alak. Ito yung alak na Diyos na alak na nagpapasaya sa Diyos at nagbibigay ng buhay sa atin.
Okay? So, that is yung mga juices. Okay? Yun. Hindi masamang alak yun. Ngayon, puntahan natin. Anong alak o kailan nakasasama ang alak? Puntahan natin yung mga alak na po yun. Basahin nga po natin yung Isaiah 22:13. Okay, sabi po rito, Isaiah 22:13, at narito, kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, at pag-inom ng alak, tayo'y magsikain at magsiinom sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Ito yung mga tao na umiinom ng alak, kumaga, ang nagiging rason kasi, mamatay na din naman tayo bukas eh. Magpakasaya na tayo. Nakukuha niyo po mga kapatid? Ito yung mga tao na talagang ang kaisipan po nila, magpakasaya lang sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Ito yung isang uri ng alak na hindi po pinahihintulot ng Panginoon Diyos. Kasi hindi naman po ito yung alak na juice lang na iniinom po nila. Alak po ito na nakalalasing. Okay? So, kung ang isang tao, ganun ang kanyang prinsipyo sa buhay, ganito talaga gagawin nila. Actually, nakikita naman talaga natin yun sa panahon natin yan. Amen po ba yung mga kapatid? Nakikita niyo po yun yung parang walang okasyon pero umiinom. Amen po ba yung mga kapatid? Yung hindi sila tinatawag na occasionally, tinatawag sila yung mga unoccasionally drinkers. Okay? Iba pa yung terminal sa lasinggera ng Biblia. Ano lang yun, mga unoccasionally drinkers lang. Pag may okasyon, mas marami. Pupuntahan natin yan, mga kapatid, ha? Basta ito muna yung una. Isa sa mga uri ng mga umiinom ng alak, ito po yung mga unoccasionally drinkers. Yung sinasabi nila, mamamatay naman tayo bukas, magpakasaya na tayo. Ganun yun. Diba? Kaya kapag ganun kita mo, lasing na, ganun yung sinasabi, diba? Tapos kung ano-ano na yung sinisigaw. Diba? Meron, kuminsan yung sigaw pa, yung uwak pa yung sigaw yata ng iba, pagka sobra ng dami nung nainom ng alak. Okay? Sa inyong isa. Pangalawa, Genesis 19:33. Kailan ang alak ay nakasasama? 19:33. Sabi po dito, at pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at tumiping sa kanyang ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Meron pong gantong klase po ng tao na kapag tapos niya pong uminom, hindi na po niya nalalaman yung mga susunod na nangyayari sa kanya. Yung sobrang lasing na. Meron bang ganong klaseng tao? Meron eh. Although, kung pupuntahan po natin talaga, yung lahat po ng survey tungkol po sa mga umiinom, ang lahat po ng umiinom, alam naman po talaga nila anong nangyari po sa kanila. Kumaga, nandun po sila doon sa kanilang consciousness. Alam nila kung ano nangyayari sa kanila. Pero, meron kasing isang stage na kapag sobrang lasing na po talaga, yung talagang yung alak ay sobrang lakas ng tama, hindi na po talaga nila malalaman pa kung ano yung mga sumunod na nangyari sa kanila. Ito po yun. Okay? Yung talagang sobrang languna sa alak. Okay? So, ito yung mga panahon na sinasabi ng banal na kasulatan na masama ang pag-inom ng alak. Okay? Kaya sa panahon lang yun, maraming nare-rape dahil dito Diba? Yung may pag-inuman, lalo sa yung mga babae, biruin mo, babae, may kipag-inuman ka kasama ng mga lalaki, tapos kapag langong-lango ka na, yun, di mo na alam mga susunod na mangyayari sa'yo. Yun ang stage na yun. Yung sobrang lasing sa alak. Sa pa, Kawikaan 4, ang talata po ay 17. Ito madalas po nangyayari sa panahon po natin ngayon. Ito yung nagiging dulot ng alak po sa kanila. Kawikaan 4:17, sapagkat sila ay nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisiinom ng alak ng karahasan.
Di ba, ito naman yung malimit na nangyayari sa mga balita, di ba? Biro mo, kainuman mo, pinatay mo, binaril mo, o kaya tinaga mo sa ulo. Di ba? Ganyan ang nangyayari eh. Di ba? Nagiinuman kayo, nagkakwentuhan, nagkapikunan, yun. Sinaksak. Di ba? Binaril. Di ba? Kala mo, meron pa kayo medyo naano ako doon sa isang scenario dito sa balita sa TV. Kala niya, magkasundo pa sila nung umuwi yung kumpare niya eh. Pagbalik, patay. Di ba? Ito yung nangyayari. Kapag kayong isang tao, umiinom ng alak. Kahit hindi yan sobra ha, mga kapatid. Nagkapikunan lang, nagiinuman siya doon. Di ba? Nagiging dulot po ito ng karahasan. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya tama lang sa ating mga Kristiyano, huwag na tayong uminom ng alak. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po. Okay? Isa pa. Basahin natin ang Kawikaan 21:17. Sabi po dito, Kawikaan 21:17, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Biruin mo, no? Wala na kayong makain pamilya, alak pa binibili mo. Amen po ba yung mga kapatid? Merong ganun eh. Biruin mo, padre di pamilya ka pa naman. Tapos, ang dami-dami mong ginawang anak. Tapos, wala na kayong makain, alak pa rin ang binibili mo. Anong klase? Anong klaseng tao to? Inibig ang alak. Kahit masakripisyo ang pamilya para makabili lang ng alak, biruin nyo ang taong to. Wala ang pagmamahal sa pamilya, ang pagmamahal nasa alak. Maraming mga ganong klase ng mga tao. Katunayan nun, yung mga nababalita sa TV, battered wife. Tama? Diba? Pagkagaling sa inuman, pag uwi, inaaway yung lahat ng mga kasama niya sa bahay. Diba? Tapos, uuwi pa, wala na. Nung manghihingi yung kanyang pamilya ng pansustento para sa buhay nila, wala. Dahil naipambili na ng alak. Diba? Ganun. Yung tatawag natin lasinggero talaga. Ang katunayan po ng lasinggero po sila, ito pa yung ginagawa po nila. Basahin natin yung Isaiah 5:11. Ito talaga yung makikita nyo laman na ng daanan. Diba? Umagang-umaga pa lang mga kapatid, ito na yung kanilang ginagawa. Basahin natin, Isaiah 5:11. Sabi po dito, sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga upang ano? Upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi. Biruin nyo, no? Umaga hanggang gabi. Hanggang mag-alab ang alak sa kanila. Ito yung tinatawag talaga nating lasinggero. Laman na ng daanan. Kung baga hindi sila tinatalaban ng isang bote, dalawang boteng matapang na inumin. Kundi talagang uubusin nila yung pera nila para malasing lang sila ng tuluyan. Ito yung mga lasinggero po talaga. Kahit na hinahanap na ng kanilang asawa, hinahanap na ng kanilang mga magulang, nandun pa rin. Kasama ang kanilang mga kainuman. At hindi lang to isang araw lang kung minsan. Almost every day. Diba? Ito yung ginagawa po nila. So, napakasipag. Maagang-maaga pa talaga silang gigising para makainom lang ng alak. Pero yun yung mga tao nila. Okay? Kaya talaga, hindi para sa atin. Yung gantong klase ng mga inumin. Kasi tandaan po natin, isa pa pong dulot po nito, isang masamang gamit ng alak, yung mababasa po natin doon sa Habakuk 2:15. Habakuk 2:15. Yan. Sa aba niya, na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinadagdag mo ang iyong kamandag, at nilalasing mo rin naman siya
upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. Rapist yun. Ano yan siya? Dalawa po meaning ng kahubaran po dyan. Una, yung mga ginagawang masama ng tao, yung kanyang mga kahiyahiyang mga experience sa buhay. Pangalawa, yung on purpose, kung bakit pinapainom mo yung isang tao ng alak. Diba? Yung mga nangyayari minsan sa mga kabataan ngayon. Nagiinuman, tapos, yun na. Pag uwi, buntis na yung kanilang kainuman. Diba? Parang na ano lang, ganun lang. Diba? Kasi isa naman, tinan nyo, yung mga uminom ng alak, diba, para bang nagkakaroon sila ng lakas ng loob. Yung mga bagay na hindi nila masabi, nasasabi nila. Diba? Nagkakaroon sila ng tapang kapag meron silang tama ng alak. Amen po ba yan, mga kapatid? Napapansin po ba ninyo sa mga umiinom ng alak dito sa sanlibutan ito? Diba? Kahit nga sa mga teleserye ngayon, napapanood ko, diba? O para makita mo o malaman mo na mahal ka talaga ng isang tao, diba? Ay umamin sa iyo painumin mo ng alak, diba? Magkakaroon siya ng lakas na loob, tapos masasabi niya sa iyo yung kanyang mga feelings. Diba? Ganun Ganun yung ginagawa po nila. Okay? Nawawala yung kanilang hiya kapag sila nakakainom ng alak. Actually, kung pupuntahan natin yung banal na kasulatan, yung alak po talaga, talagang nakakawala siya nung yung tinatawag nung isang taon yung niya, yung parang hiya niya, o yung isang termino doon, yung nawawala siya doon sa kanyang consciousness, na kung anong laman ng kanyang isipan, kung ano yung nakaimbak doon, yun yung nilalabas ng bibig. Not knowingly, nasa nasasabi niya yon. Ganun yung nagiging epekto nung alak. Yung sinasabi nilang, na ilalagay yung tama ng alak sa ulo, hindi sa tiyan. Amen po ba yon? Kaya minsan, di ba, kahit yung isang tao, isang lalaki, torpe, pag nakainom ng alak, kung sino-sino na lang yung pinagsasabihan ng I love you. Amen po ba yung mga kapatid? Okay, kahit isang tao, sintonado ang kanyang boses, pag nakainom ng alak, pag harap sa karaoke, my way, patay. Diba? Ganun na nangyayari sa kanila. Amen po ba yung mga kapatid? Nawawala na yan. Sasabihin na, bakit pinatay yun? Kumanta ng My Way. Bakit? Paano ba pagkakakanta niyo ng My Way? Sintonado Nakakainis Mas pinatay ko. Favorite ko pa naman, sinira yung kanta. Diba? Ganun na nangyayari po sa kanila. Kaya talagang bawal sa atin. Stand ng ating samahan. Bawal. Kahit napakaliit lang. Kahit yung shot lang, bawal sa atin ang alak. Amen po ba yung mga kapatid? Sabihin mo sa tabi mo, bawal uminom ng alak sa atin. Bawal uminom na. Bawal lang uminom ng alak sa atin, mga kapatid. So, pinatunayan natin na talagang yung paniniwala natin na bawal ang alak sa mga Kristiyano, pinatunayan yan ng banal na kasulatan. Kahit pampatunaw lang. Kasi marami naman tayong mga gamot ngayon Di ba? Pampatunaw ng mga kinain. Sprite, soft drinks, di ba? Kaso masait. Nakakapangasim nga yung Sprite no? Yung tea, herbal tea. Di ba? Kasi juice naman yun naman talaga pwede sa atin Alak sa kanila, juice ang tawag sa atin. Okay? So, pwede sa atin yon. Okay? As long as it is juice, walang alcohol at hindi siya fermented, yung nakakaalasing na, ay pwede po natin siyang inumin. Ngayon naman, ang dami. Suka. Napakatindi magpatunaw suka. Okay? Sige, kung kakayanin naman din, di ba? Okay? So, hindi pwede ang alak na kalalasing, pwede yung alak na juice lang. Amen po ba yan, mga kapatid? Okay, so, stand up. Tayo doon? Firm tayo doon sa stand ng ating pananampalataya. Ngayon punta natin. Ano ba yung alak na binabanggit doon? Although alam na natin na alak na nakalalasing yun. Kasi sa Biblia po kasi, ginawa po siyang specific kung anong alak ang hindi po natin dapat inumin. So, punta natin yung banal na kasulatan. Anong alak po yun? Una, basahin natin yung Kawikaan 23:30. Okay, kasi mas specific yung alak na nakakalasing. Okay? Una, sila naghihintay sa alak. Sila nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Sa panahon pa lang pala, may mga bartenders Actually, dito lang po talaga nila kinuha yon. Yung mga paghahalo po
ng alak. O yung mix-mix, yung pomelo gin, yung meron nga yung chocolate something na gin na di ba? Di ba? Tapos ang pagkakatanda ko kasi yung huling inom ko ng alak, nung hindi pa ako mananampalataya, yung ano ba yun? Yung Swiss Miss, tapos sinaluan ng red wine. Kasi niloloko ako nung katrabaho dati ng tatay ko. Sabi niya, ito, lang to, chocolate lang to. Nung medyo naramdaman ko parang nahihilo ko. Sabi ko, anong klaseng chocolate po ba to? Kaya sabi ko, di na ako iinom ng chocolate. Kahit na chocolate siguro. Kumaga naloko ko doon. Swiss Miss siya na may halo siyang wine. Sabi ko, pwede pala yung ganun. Okay? So, sa panahon po nila, meron ng mga bartenders. Sila yung mga naghahalo po ng alak. Ngayon, dami talagang halo, di ba? Meron pa nga yung isang shot lang nagkakahalaga na ng 3,000 pesos ba yun? Tama ba? Yung sa mga bar. Yung isang shot lang parang nagkakahalaga na ng 3,000 pesos yung alak na yon, yung hinalo-halo na di ko alam kung bakit nagka-presyo ng 3,000 yon. Di ba? Ganun eh. Pero lakas naman ng tama nun. Di ba? So, ito yung mga gantong klase ng inumin. So, bawal po sa atin yun kahit sabihin natin na inihalo po yan sa juice, hanggat meron po yung alcohol content at hinalo po din yung alak sa juice na po yun, bawal po sa atin yun. Amen po ba yan mga kapatid? Okay. Kahit sabihin mong ihalo mo yan sa tubig, bawal pa rin. Basta mga pinaghalong alak, bawal po sa atin po yan. Kahit hindi na po yan gawa sa grape juice, kahit hindi po yan galing doon sa kinatas sa ubas, basta alak, bawal po sa atin. Amen po ba yan mga kapatid? Okay. In specific pa po yan, yung pinaghalong alak na po yan, talagang malakas po talaga yung tama po niyan. Sabi po nung banal na kasulatan sa Isaiah 5:22. Ganitong klase yung mga hinahalo po nila. Hindi lang po siya bastang halo na alak, kundi ganitong klaseng mga alak ang kanila pong hinahalo. Sabi po dito sa Isaiah 5:22, sa aba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin. Okay? So kahit anong hard drink, okay, bawal po sa atin. Ito hindi alak ang ginamit dito eh. Matapang na inumin. Kahit ano pong hard drinks, as long as it has alcohol content, kahit napakaliit na porsyento po nun mga kapatid, bawal po sa atin po yan. Amen po ba yun? Okay? Kahit sabihin po natin yung yung ginagamit sa pangluluto, yung rice wine, yun ay intended para sa pagluluto. Kasi pag nilagay nyo po sa lutuin yung rice wine, nawawala po yung alcohol po na nag-evaporate. Pero pag sinabi mong yung rice wine, iinumin mo per se, ayun, bawal pa rin yun kasi may alcohol content po yung rice wine. Okay? Yung rice wine ay intended po para sa pagpapalambot po ng mga malitigas na karne. Kaya po siya ginamit sa pangluluto. Hindi po siya inumin per se. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi pag ininom nyo po yon, lalabag kayo sa utos ng Diyos na bawal uminom ng alak. Okay? Red wine. Oo, kasi mawawala yung alcohol content dun eh. Yung red wine, mawawala yung alcohol content dun. Mag-i-evaporate yun. Ang mangyayari lang ngayon, yung red wine, para bang magiging tenderizer lang nung karne. O pampalambot, pampalasa. Pero hindi siya nakakalasing. Siya mabango siya. Yung aroma niya. Pang-alis din siya ng lansa. Okay? So, hindi pwede inumin yung alak basta meron siyang alcohol content. Okay, yung alak na pwede sa atin, juice. Hanggang juice lang tayo, mga kapatid. Soft drinks, yun lang. Okay? So, ito, bawal sa atin. Yung paghahalo ng mga matatapang na inumin. Kasi kung minsan, hindi nga tayo umiinom, pero tayo na may tagahalo. Bartender. So, bawal sa atin yun, mga kapatid. Diba? Tandaan natin, sabi ni Pablo, maging marangal nawa tayo sa lahat ng mga bagay. Kung yung trabaho mo, bartender ka, hindi ka nga umiinom, pero ikaw naman nagiging rason kung bakit sila nakakainom ng alak, mas malaki pa pananagutan mo kaysa sa dun sa uminom ng alak. Parang walang pinagkaiba yan sa hindi ka nga nagtitake ng drugs, pero ikaw naman yung pusher.
Kahit sa batas mas mabigat ang kaso ng pusher kaysa doon sa user. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya sa atin, sa lahat ng uri ng ating pamumuhay, dapat maging marangal nawa tayo. Okay? Yung sabi ko nga kanina, kahit Kristiyano kasi, hindi nga sila yung umiinom ng alak, pero sila yung naghahalo ng alak. Pag sinabi po kasi naghahalo ng alak, hindi naman po literally na hinahalo talaga. Kundi, yung kanilang pamamahay mismo, nagagamit. Doon nagiinuman. Tandaan natin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ang tolda ng matuwid ay hindi tolda ng masama. Amen po ba yun mga kapatid? Amen po ba yun? Kaya tayo, hindi tayo sang-ayon na kahit hindi ka umiinom, pero ikaw yung bahay mo nagagamit bilang inuman, hindi po pwede yun Kasi sabi ng Diyos, ang tolda ng matuwid ay hindi tolda ng masama. Kaya wag niyo papupuntahin yung mga kung ang rason nila para mag-inuman. Kasi kung minsan nagiging ganun debu. Okay naman debu tama? Basta walang inuman. Pero nung natapos yung party ng mga kabataan sa debu, eto na yung mga parents. Sa labas ng bahay naman. Kaso, the permission. Bakit ba sila nag-inuman? Kasi may birthday, kasi doon sa nagdebu. Dapat, ang may power doon na magsaway, na magbawal na magkaroon ng inuman doon, yung nagdebu. Hindi ikaw kasi nakakahiya naman sila pagka, hindi ganun. Tandaan mo kapatid, ang tolda mo, yung bahay mo, bahay yan ng matuwid Tapos biglang gagamitin ng mga taong hindi naman nakakaalam ng salita ng Diyos sa kanilang mga ginagawang masama. Para bang sinabi natin, sa langit, pwedeng tumira doon yung mga masamang tao. Pwedeng gamitin panandalian ng mga masamang tao. Tandaan natin mga kapatid, walang masama, walang dungis ang pupunta sa langit. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya dapat maging firm tayo. Kahit sabihin mo, kapamilya mo yan, kahit sabihin mo na birthday mo yan, mas malakas ka Ako ang may birthday, ako ang masusunod, walang inuman. Amen po ba yung mga kapatid? Dapat ganun tayo. Diba? Ang problema, si tatay na sunod. Si tatay umiinom, lagot. Wala din. Diba? Hindi dapat hindi ganun. Amen po ba yung mga kapatid? So, bawal talaga sa atin ang alak. Okay? Isa pa, patunayan pa natin na talagang masama ang alak. Efeso 5:18. 5:18. Sabi po ng banal na kasulatan, Ephesians 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kahit kailan naman talaga, wala naman talagang magandang naidulot ang pag-inom ng alak. Kahit i-explain po nila yan scientifically na kailangan ng katawan ng alak, pero sa pamamagitan ng pagkain ng wasto, pag-take ng vitamins, yung mga nutrients na makukuha natin sa alak, makukuha din natin kahit hindi tayo umiinom ng alak Amen po ba yung mga kapatid? Wala talagang magandang madudulot ang alak. Kundi, bagko, sabi ng banal na kasulatan, ang alak, kinaroroonan ng kaguluhan. Amen po ba yung mga kapatid? Wala talaga siyang magandang madudulot sa atin. Kaya talaga sa atin, mga Kristiyano, bilang alagad ng ating Panginoon Diyos, bawal ang uminom ng alak. Amen po ba yung mga kapatid? So sana, siguro naman sa umaga ito, wala naman siguro umiinom dito. Baka, kung meron man, tigil na. Amen po ba yung mga kapatid? Tigil na tayo. Okay? So madali na naman yan, mas madaling iwanan yan, di ba? Kaysa sa paninigarilyo, di ba? Pero kung meron kang will na sumunod sa Panginoon Diyos, kahit anong hirap, tatanggalin mo para sa Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. So, bawal tayong uminom ng alak. Okay? Dagdagan pa po natin para talagang ma-convince tayo na talagang bawal talaga sa atin. Kasi, malimit na nangyayari kapag umiinom po kasi ng alak, ganito yung nagiging epekto naman po sa tao na umiinom ng alak. Isaiah 28:7.
Isaiah 28:7, gayunman, ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakmal ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nangamamali sa pangitain. Sila'y nangatitisod sa paghatol. Tao muna. Sige, wag natin puntahan muna yung saserdote. Tao. Di ba nagkakamali siya ng judgment kapag kayong isang tao lasing? Nagkakamali siya ng interpretasyon o pagbibigay ng hustisya doon sa isang tao o pagbibigay ng advice. Tama? Kapag lasing ang isang tao. Mali Mali ang kanyang nabibigay. Kuminsan nga para mawala problema mo, eto, shot ka. Tama ba yung ganong klaseng advice? Para mawala yung problema. Sa tao pa lang yun How much more kapag sa lingkod ng Panginoon Diyos? Kapag ang lingkod ng Diyos umiinom ng alak, lahat ng ituturo niya sa inyo, for sure may mali doon. Amen po ba yung mga kapatid? At ang lahat ng kanyang sasabihin, mga pangitain, ito nakikita ko sa iyo kapatid Di ba, mayroong mga ganong klase ng mga mangaral Yung nakikita niya kung ano yung pagkatao ng isang tao, kung ano yung mangyayari sa kanya sa hinaharap, o yung mga bagay na pwedeng mangyari sa kanya kapag hindi niya inalis yung masamang ugali niya Merong ganong klase ng ng mga mangaral Pero kapag ang mangaral, lasing, kahit na meron siyang kakayahang ganon, mumamali siya ng pangitain. Mumamali siya ng judgment sa tao. Amen po ba yung mga kapatid? Katunayan po nun, kapag kalasing po ang isang tao, nawawala ang kanyang kaalaman. Basahin nga po natin yon. Basahin natin yung Oseas 4:11. Isa sa nagagawa ng aral sa tao, nakakapagpaalis to ng kaalaman. Oseas. Yan, H-O-S. Yan. Oseas 4:11. Sabi dito, ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Kahit sabihin mong graduate ka ng abogasya, doktor ka, engineer ka, teacher ka, pero kapag ikaw nakainom ng alak, mawawala lahat yun ng kaalaman mo ng dahil sa alak. Durin mo nakakahiya sa isang guro, makikita ka ng mga estudyante mo, pahapay-hapay sa daan, sumusuka dahil sa pag-inom ng alak. Ano magiging tingin sa'yo ng estudyante mo kapag pumasok ka ngayon sa eskwela? Sige nga. Doktor, makikita mo, pagiray-giray sa daan. Ano kaya ang maiisip mo kapag yung doktor ine-examine ka na tungkol sa sakit mo? Engineer, nakikita mo, kasama ng mga kainuman niya sa kanto, tapos makikita mo gumagawa ng isang tulay. Hindi mo ba iisipin, lasing kaya siya habang gumagawa ng tulay? Baka mamaya mamali siya ng kalkulasyon dun sa bumigay yung tulay. Abogado, kahit sabihin mo napakagaling mo sa batas, pero kapag nakita ka, di ba nakapagpababa ng dangal ng tao? Abogado, makikita mo lasing, sumusuka, kasama ng mga ibang tao na nag-iinuman. Masama. Napakatindi ng doktor nag-opera ng lasing siya tapos nag-opera siya, napakatindi nun. Diba? Nakapagpababa ng dangal ng isang tao ang alak. Kahit sabihin mong ikaw na presidente ng Pilipinas, lalo na yun. Makikita mo si Pinoy, sumusuka, kasama ng kanyang mga kainuman. Anong iisipin mo sa presidente? Diba? Nakakapagpaalis ng kaalaman ng isang tao, nakakapagpawala ng dangal ng isang tao, alak. Sayang ang mga pinag-aralan nang dahil sa alak, naging iba ang tingin sa iyo ng tao. Lalo siguro kapag mangaral ng Panginoon Diyos. Nakita nyo, niinom ng alak. Amen po ba yun, mga kapatid?
Ano sasabihin nyo? Ikaw nga eh. Tuturuan mo kami huwag uminom ng alak, pero ikaw nakita ka namin umiinom ka eh. Ano na magiging credibility ng mga ngaral? Tingin niyo ba papaniwala ba siya sa tuwing na siya magtuturo ng banal ng kasulatan? Kung nakita mo isang beses umiinom. Sayang. Mga ngaral ng Diyos na sayang dahil sa alak. Sana sa atin din mga Kristiyano. Sinasabi natin Kristiyano tayo sa lahat ng mga tao. Sinasabi natin Kristiyano tayo sa mga kaibigan natin. Pero nakikisama ka sa kanilang mga masamang gawa sa pag-inom ng alak. Sabihin ba sa iyo, uy, Kristiyano ka pa, kasama ka din namin dito. Ganun ba ang nais niyo marinig sa inyong mga kaibigan? Nasasayang ang pangalang Kristiyano kapag ginawa niyo yun, mga kapatid. Hindi lang yung sa inyong sarili dinudungisan nyo, kahit yung pangalan ng Diyos, dinudungisan nyo. Kapag pinapakilala nyo sarili nyo, Kristiyano kayo, pero umiinom kayo ng alak. Amen po ba yung mga kapatid? Nawa, hindi tayo uminom ng alak. Dahil alam natin, ang alak nagpapababa ng dangal ng isang tao. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? Isa pa, Kawikaan 21. Patunayan talaga na ang isang tao, kapag nakainom ng alak, kinoconsider siya ng banal na kasulatan na ganito. Sabi dito, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Biruin mo, disenteng babae, may kita mo lasing. Hindi pantas. Diba? Diba? Meron din mga nagsumisigaw pang babae, tapos kung ano pa yung sinisigaw nila. Dahil sa sobrang kalasingan, di ba? Naalis yung kanyang kadesentehan. Imbes na na-preserve yung kanyang yung kanyang holiness di ba? Pero nawala dahil sa alak. Tunay. Kasi isipin nyo, sinong matinong tao o sinong matalinong tao iinom ng alak para maalis, knowingly na alam niya na mawawalan siya ng dangal doon. Sige nga. Sinong matalinong tao na nakakaalam na mawawala ang kanyang dangal sa oras na uminom siya ng alak? Sino pa kaya inom yan? Diba? Para bang para bang alam mo na nga ng masama, pero ginagawa mo pa rin, hindi ka nga talaga pantas. Kasi ang pantas, kung alam mo ang mabuti, kung alam mo yung masama, hindi mo dapat ginagawa ang masama. Bagkus, kung alam mo yung mabuti, ginagawa mo yung mabuti. Amen po ba yung mga kapatid? Yun ang tunay na pantas. Kasi, di ba, parang hindi ma-imagine. Di ba? Ano ba rason kung bakit umiinom ang tao ng alak? Di ba? Ano ba rason? Problema. Kasi kung pupunta naman natin, kung matalinong tao ka talaga, mawawala ba't problema mo kapag uminom ka ng alak? Hindi, nandun pa rin yun Makakalimutan mo na siya panandalian. Pero kinabukasan paggising mo, nandun pa din. Problema pa rin naman yun, di ba? Nagastusan ka lang, di ba? Tapos meron pang yun, may hangover ka pa, di ba? Sa ulo nun, di ba? Sino matinong tao ang iinom ng alak o matalinong tao na iinom ng alak na alam naman niya na hindi naman talaga nakakapagpaalis to ng problema. Di ba? Magagastusan lang siya, alam niya yun. Di ba? Sasakit ang ulo niya kinabukasan, alam niya yun. Di ba? Tapos may pasok pa pala, no? Hindi siya makakapasok ng trabaho dahil sa may hangover pa siya Di ba? Alam na rin yun. Bakit pa siya inom ng alak? Kung talagang matalinong tao yun, Pampatulog. Napakatindi. Pampatulog, di ba? Nawawala talaga ang katalinuhan ng isang tao kapag siya ay umiinom ng alak. Sa parito, tandaan natin mga kapatid, ngayong alam na natin na ito ang naidudulot ng alak, nawa hindi tayo padaya sa epekto nito. Amen po ba yun mga kapatid? Kahit na alam natin na, meron naman talagang alak na masarap Diba? Pero wag tayong padaya doon mga kapatid. Alam natin kung ano ang epekto ng alak sa tao. Na katulad ng sinasabi sa Habakuk 2:5.
Habakuk 2:5. Sabi po ng banal na kasulatan, oo, bukod dito ang alak ay magdaraya. Talaga naman magdaraya ang alak eh. Masarap naman talaga siya eh. Minsan, ano pa siya, di ba? Yung meron pa siya yung mga small sizes lang para affordable. Tama? Ganun yung alak eh. Isang taong hambog at hindi natitira sa bahay. May mga tao hindi talaga umuwi eh. Kapag sila lasing na, kung saan sila datnan ng kanilang antok, doon na sila eh. Tama po ba yon? May mga ganong klase ng mga tao eh kapag nakainom ng alak eh. Na lumaki ang kanyang nasa na parang syol. Na kahit alam niya na nakasasama na ito sa kanyang kalusugan, lalo na sa mga uminom na alak, sa atay yan ang tira niyan, di ba? Pwedeng sirain niya yung atay mo, pero still, kahit na ganun yung kondisyon niya, inom pa rin siya ng inom ng alak, ito siya na lumalaki o lumaki ang kanyang nasa na parang syol o parang libingan. Umiinom para siya ay mamatay na. Ganun yun eh, mayroong mga ganung klase ng tao eh. At siya'y parang kamatayan at hindi masisiyahan, kundi pinipisan sa kanya ang lahat na bansa at ibinubuntong sa kanya ang lahat na bayan. Doon niyo yung ganitong klase ng kaisipan ng tao kung bakit siya umiinom ng alak. Nagdudulot nito sa kanya pagkabaliw. Biruin mo, hindi mo naman problema, pero pinoproblema mo. May mga ganong klase, yung mga lasing. Diba? Problema ng ibang tao, pero pinoproblema mo. Ganyan, may mga ganong klase ng lasinggero eh. Diba? Problema ng bansa, lalo mo dinidibdib. Mga ganon yung mga lasing eh, kapag nakainom na sila eh. Diba? O kahit hindi pa sila lasing eh, nagiging rason nila, para bang pinagsakluban na ako ng langit at lupa sa mga problema ko sa buhay. Ito yung nagiging rason nila eh. Na nagiging dulo sila para hindi makauwi sa kanilang sariling tahanan, na kahit na alam nilang masama na sa kanilang katawan, pero still, patuloy pa rin sa pag-inom. May mga ganong klaseng tao eh. Amatay din naman ako eh. Sige na, lubos-lubosin ko na. May mga ganong klaseng tao eh. Yung mga ganong klaseng kaisipan, hindi pantasyon. Pagpapakamatay yun. Yun ang tinatawag sa inyo ng banal na kasulatan. Yung mga tao na wala na talagang kontrol sa alak. Nagpadaya sila sa alak. Nawa sa ating mga Kristiyano, nalaman natin ang mga bagay na ito. Nawa, hindi tayo madaya ng alak. Amen po ba yung mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, huwag kang padaya sa alak. Huwag tayong padaya sa alak, mga kapatid. Alam natin, sa mga palabas, mga commercial sa TV, di ba, parang ang sarap nung flavor, iba't ibang flavors pa nung alak, di ba? Tapos naiinganyo ka tuloy parang bumili at uminom. Pero huwag kang padaya, kapatid. Dahil alam mo na sa umaga nga pong ito kung ano ang may dudulot sa iyo ng alak. Amen po ba yun, mga kapatid? Na makuha natin yung bagay na po yun. Pero yun, di ba? Tulad ng nangyari kay Noe. Hindi niya kasi alam na yung mga sumunod na nangyari sa kanya. Amen po ba yun? Ayun, wala talaga sa yun eh. Mga susunod natin pagtatalakay, yung naging epekto na kay Noe nung kanyang pagkakalasin. Ang pinuntahan lang po natin ngayon, yung alak per se. O at saka yung epekto po nito. Okay? Susunod, makikita natin bakit natin dinidiscuss yung alak ngayon? Ano ba magiging epekto nito kay Noe? Meron kasing nangyaring kasalanan doon sa bagay na po yun. Okay? Pero ngayon tatanong ko po sa inyo muli, mga kapatid. Kung bawal sa atin ang alak, pwede kaya tayong malasing? Tandaan natin, sabi po ng banal na kasulatan, merong alak na hindi masama. At nainom tayo nun, yung juice. Okay? So, pwede tayong uminom ng alak. Hindi nga lang yung alak na nakakalasing o yung matapang na alak. Ngayon, magiging question po natin, mga kapatid. Kahit ba hindi tayo uminom ng alak, pwede din ba tayo malasing? Ayos sa tanong, literal. Okay, so doon tayo mahuhuli sa umaga nga po ito. Isa sa mga bagay na kahit hindi tayo umiinom ng alak, dapat lasing tayo. Saan? Kung hindi sa alak, saan tayo dapat lasing? Puntahan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Jeremias
23:9. Sana sa umaga nga pong ito, maging lasing tayo sa bagay nga pong ito. Basahin natin, Jeremias 23:9. Sabi po rito, tungkol sa mga propeta, ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Lahat kong buto ay nanginginig. Ako'y parang langong tao at parang taong dinaig ng alak dahil sa Panginoon at dahil sa kanyang mga banal na salita. Doon tayo dapat lasing, mga kapatid. Kung may problema ka, kapatid, yun ang inumin mo. Salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi alak na nakalalasing na alam mo naman, in the end, nandun pa rin ang problema mo. Amen po ba yan, mga kapatid? Kung may problema ka, uminom ka ng alak. Yung alak na yun, walang iba, kundi ang salita ng Panginoon Diyos. Kahit gaano karami ang inumin mo itong gantong klaseng alak, hindi ka malalasing at hindi ka rin, hindi rin ito magdudulot sa iyo ng pagkababa ng iyong dangal. Sa halip, tataas pa ang dangal mo kapag umiinom ka ng gantong klase ng alak. Amen po ba yan, mga kapatid? So magpaalasing tayo sa aral ng ating salita ng Panginoon. Palakpakan din natin, Panginoon Diyos. At sana sa umaga nga po ito, mga kapatid, nakuha natin ang pinakamensahe ng ating Panginoon Diyos. May problema ka? Huwag alak, kundi salita ng ating Panginoon Diyos. Ba? So, yun po yung paksa natin. Sana matuto tayo. Kahit napaka-simple lang nung, nung topic natin sa alak, tinalakay natin yung mga batas ng Diyos tungkol sa alak, pero isa sa mga alak na dapat palaging iniinom at doon tayo nagpapakalasing, yung alak na salita ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, sana natuto po tayo sa aral po ni Noe. Okay po? Meron po tayong tanong sa umaga nga po ito tungkol po sa alak. Mga kapatid, tanong po, mga kapatid. Mas